tanghali po sa inyo. And ayan, may dumating po tayong order from Zoe and Zio. Ayan, may in-order tayong B-complex. And syempre yung iniintay natin yung ito, copper bolus. So buksan natin. Bali order pala tayo ng 4 na capsule dahil itatry natin dun sa ating inahin tsaka yung sa ating bulugan. Dahil yung balahibo nga is medyo rough. So ang advice nila is ihalo sa bunga ng saging para madali siyang ipakain. So ito yung itsura nyo. Tapos natin yung sample. Yan, copper bolus. So hindi ganito yung bibigay natin, hindi kasama yung capsule. Bale, ang gagawin daw is yan, may naka-prepare tayong bunga ng saging. Siyempre tatanggalin natin yung balat. Kailangan hinog. And then lalagyan natin ng butas sa gitna. So doon natin ilalagay yung copper bolus. Dahil ng amoy daw nito is parang amoy ng palbura. And minsan ang kambing, alam daw nilang i-distinguish yung amoy kung may gamot ba sa loob. So kailangan ilagay natin sa loob ng maayos. So ayan. Yung iba nagbibigay ng 2 capsule, pero since upgraded naman tong ating kambing na inahin and hindi ganun kalakihan gaya ng mga full blood boars, so isa na lang muna ibibigay natin. Yan, mukha siyang palbura. Yan, ito yung itsura niya, oh, mukhang palbura. Diba? Kung alam niyo itsura nung sa baril, yung sa bala niya, ganito yung itsura nung palbura. So yan, papalaman natin sa loob. Make sure na maipakain natin yan lahat. And then yung isa naman para sa ating anglo. So patuyin din natin sa gitna. Yan, mukha nga siyang palbura. Press na lang natin para hindi niya mahalata. So bigyan na natin dun sa ating mga kambing. Unahin natin tong si F3. Yan, kung mapapansin po kasi ninyo, yung balahibo niya is medyo rough na. So ang advice ni Zoe and Zio, magbigay tayo ng copper bolus. So ayan, try natin kung gusto niya. Make sure na makain niya. Yan. Yun, nakain niya yung isa. And next naman natin tong si Anglo-Nubian. Ito, buti na lang matatakaw sila. So kailangan nakatago yung pinaka copper bolus. Yan. Very good. So yun, hintayin natin after how many weeks kung effective ba talaga yung copper bolus. So first time nating magbibigay sa kanila nung supplement na yan, since yun nga, pansin natin yung balahibo niya sa may likodang part. Ayan, tsaka nagpi-fish tail siya. Copper deficiency raw po ang tawag dyan. And na-flush out na rin natin siya, napurga na natin last day. And yan, hintayin natin yung result sa kanya after how many weeks. So kailangan mapataba na rin natin to. Dahil nga for next breeding season, gagamitin na ulit natin siya. Isasalpak ulit natin sa full blood na bower para makapag-produce ulit ng kagaya ni Mikmik.
Yan, so after nating magbigay ng copper bolus, hintay ulit tayo ng after 6 months. So yun ang sabi ni Zoe and Zio, na every 6 months yung pagbibigay ng copper bolus. And tignan natin yan after how many weeks kung magiging visible ba yung results, kung magiging maganda ba yung balahibo ng ating mga kambing. So yung si tenga, ang problema lang naman natin yung bandang likuran niya. And ito, ang problem natin is likod and yung buntot, parang nagpi-fishtail siya. So yun, nagkukulang siya ng nutrients nung mga nakaraang buwan dahil nga wala tayong mapagkuhanan ng unlimited supply ng grass and legumes. Ayan. And nagpainom na rin pala tayo ng molasses. Tignan nyo, konti na lang yung natira. So naubos niya na yung molasses kanina. And ito rin, si tenga, konti na lang natira ng molasses. Ayan siya. Medyo napapataba naman na natin kahit papaano. Bumibilog na rin yung kanyang katawan. So that's only our video for today. And shoutout po sa ating mga subscribers. And may mga nagpapa-shoutout po dyan, pero hindi natin maisa-isa dahil nga medyo marami-rami sila. So shoutout po sa inyo. And sa mga bago po nating viewers, please don't forget to like, share, comment, and subscribe to Entong's World channel. Hit the notification bell para updated po kayo sa ating mga next YouTube vlogs. So ingat po kayo lagi and happy farming po sa inyong lahat. Bye-bye!